Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusuporta dito sa ating channel na matatapos na po natin yung 365 Daily Devotions natin. And by the grace of God, wala po tayong absent. So, salamat po sa Panginoon at salamat po sa bawat isa sa inyo. Natutuloy po natin yung ating series patungkol sa Navigating the Unknown. Ito po yung paglalakbay sa mundong walang katiyakan. So, paano nga ba natin lalakbayin, tatahakin yung ating bukas? So, 7 ways to navigate the unknown. Number 1, see through the eyes of faith. Kahapon po, we talk about remembering God's faithfulness. Kung hindi mo makita yung hinaharap mo, lumingon ka sa likuran mo, tingnan mo yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. At ngayon po, pag-uusapan po natin yung pangatlo, obey before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Na yung pag-aaralan po natin ay may kinalaman po sa buhay ni Moses. So si Moses po, na-encounter niya po si Lord sa isang ilang disyerto. At dito kinausap siya ng Lord. Sabi ng Lord sa kanya, Moses, balik ka sa Egypt. At dun sa Egypt, palayain mo yung aking bayan. Now, dito po sa Exodus chapter 3, makikita po natin dito, ang tatalakayin po natin ay Exodus chapter 3 verse 11 at ilan pang mga talata, no? So sabi ng Diyos sa kanya, Moses, balik ka sa Egypt, may mission ako para sa iyo, palayain mo yung aking bayan. And verse 11, sabi dito, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Una, Panginoon, sino ko? Yung tanong niya sa Panginoon. Sino ko para gawin yung mission na pinapagawa mo? And then sabi rito ni God sa verse 12, and God said, I will be with you. So it's not about you, Moses. It's about me. I will be with you. Sasamahan kita. It's not about your power, your strength, your capability. It's about me. It's about my power. I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. And then mahaba yung conversation nila ng Panginoon dito. Now, gusto ko pong i-emphasize yung una nating teaching sa umaga na ito. Number 1, obedience is our task. Yung task po talaga natin, kapag na-encounter natin si Lord, may pinapagawa si Lord sa buhay natin, no? Ang isa lang talaga isipin natin obedience, pagsunod. Hindi na natin kailangan isipin yung resulta, hindi na natin kailangan isipin yung future, hindi na natin kailangan isipin pa kung anong mangyayari sa hinaharap. Ang kailangan nating makita yung ngayon, obedience. Mayroon tayong kailangan gawin right now. Hindi kailangan i-explain ng Diyos yung bukas para sa atin. Hindi kailangan ipakita sa atin ng Panginoon lahat ng mangyayari sa hinaharap. Ang kailangan ng Diyos ngayon, obedience. Now, ang problema po rito kay Moses, marami siyang excuses. So, dito po ay sa chapter 3 verse 11, no? Yun yung unang tanong niya sa Panginoon, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Tapos tuloy-tuloy po yung conversation nila ng Panginoon dyan. Hanggang sa chapter 14, nagre-reklamo pa rin siya sa Panginoon. Sabi niya, Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Ang dami niyang mga excuses, ang dami niyang mga argumento, kumbaga ang dami niyang mga complain sa Panginoon, pero in reality, ayaw niya lang talagang sumunod. So, kinausap ulit siya ni Lord, back and forth yung usapan nila. And then, pagdating po sa verse 10, Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. So, sabi niya, Lord, hindi ako marunong magsalita, bulul-bulul pa nga ako, tapos papupuntahin niyo ako doon sa Pharaoh. Ako yung magsasalita ron, haharap ako sa mga taong mga aral. So, sabi ni Moses, hindi nga ako eloquent hindi ako magaling magsalita. And then sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord said to him, who gave human beings their mouth? Sino ba nagbigay ng bibig sa tao? Di ba ako? Kung ako nagbibigay ng bibig, ako rin yung magbibigay ng pangungusap at kakayanan sa iyo para gawin yon. Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say. Pero ano sabi ni Moses? But Moses said, pardon your servant, Lord. Nagsasorry pa siya sa Panginoon para sa kanyang hindi pagsunod, no? So, pardon your servant, Lord. Please send someone else.
Ayan na, lumabas na sa bibig niya yung tunay na dahilan, no? Lord, wag ako, iba na lang. So, marami siyang reklamo sa Panginoon, marami siyang mga excuses. Kaya pagdating dito sa verse 14, then the Lord's anger burned against Moses. Kumbaga sa Tagalog, sumabog si Lord, no, kay Moses. Nag-init yung ulo niya at nagalit siya kay Moses. So, pakatandaan po natin, mga kapatid, obey before you complain, no? Obedience is our task. And number 2, result is God's task. Hindi natin kailangan isipin kung tayo nasa kalagayan ni Moses, no? Hindi natin kailangan isipin kung anong mangyayari sa Ehipto pag pinapunta tayo ng Diyos sa Ehipto. Marahil yung iba sa atin, pinapapunta ni Lord sa abroad, no? Kailangan magtrabaho doon. O marahil yung iba sa atin, pinapabalik ng Diyos sa Pilipinas. Marahil yung iba sa atin, dinadala ng Lord sa isang specific na trabaho. Or marahil wala kang kabuhayan ngayon, no? At merong leading sa'yo si Lord somewhere. Or maybe sa ministry, meron kang paglilingkod sa church, no? Na minsan iniisip mo yung family mo, tapos iniisip mo yung ministry mo sa church. Minsan kasi, pag wala kasing pera talaga sa church minsan, kailangan mo talagang kumayod sa ibang kaparaanan para mabuhay, at the same time, gamitin mo yung kabuhayan mo para makapagpatuloy ka sa church. You know, so many things na kailangan nating balansehin. Pero sa Panginoon po, hindi natin kailangan alam yung future. Ang kailangan lang natin, obedience. At yung resulta ng obedience natin, si Lord na bahala doon. So kung tayo nasa kalagayan ni Moses, ang kailangan lang natin gawin, pumunta sa Ehipto, and Lord, bahala ka na. Basta ako, pinapunta niyo ako sa Ehipto, nandito na ako sa Ehipto, susundin ko kayo, bahala na kayo sa resulta. So, pakatandaan natin mga kapatid, result is God's task. Bahala ang Diyos mag-produce ng resulta. Hindi natin kailangan mag-produce ng resulta. Ang kailangan natin sumunod. Kumbaga, sa pagtatanim, ang kailangan natin magtanim. Ang Diyos ang magpapabunga. Pag inutusan ka ng Diyos magtanim ka. Si Lord yung bahalang magpabunga. Problema ni Lord yon. And pangatlo po, experience God's promise. Ang daming mga promises ni Lord kay Moses. At na-experience niya lahat yon kasi sumunod siya sa Panginoon. Ganun din po sa atin, no, mga kapatid. Yung promise po ng Panginoon, it is not meant to be known. Yung promise ng Lord, hindi yan para malaman natin. Hindi intention ng Diyos na ipaalam lang sa atin yung kanyang mga pangako. Ang intention ng Diyos sa kanyang mga pangako ay iparanas sa atin. Ulitin ko po. Hindi ko gusto ng Diyos na malaman natin yung kanyang mga pangako. Kasi ang pangako, it is meant to be experienced, not to be understood, not to be known. Hindi sapat kasi yung nalaman mo yung pangako ng Diyos Ang gusto ng Diyos, maranasan mo. The question is, paano mo mararanasan yung promise ng Panginoon kung hindi ka naman sumunod? Paano mo mararanasan yung promise ng Panginoon kung nasa desierto ka? Sa Ehipto ka nga pinapapunta. Nasa Midian ka, kung nasan si Moses during that time, no? Paano mararanasan ni Moses yung kung wala siya sa Ehipto? You have to obey first so that you will be able to witness God's faithfulness. Yung ma-experience mo yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. So, pakatandaan natin mga kapatid, obedience, that's our task. Yung resulta, that's God's task. At yung mga pangako ng Diyos na resulta ng ating pagsunod, gusto ng Diyos maranasan natin. Hindi lang basta malaman, kundi maranasan. So, sumunod lang po tayo kahit hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Obey before you complain. Now, para po sa ating application, yan na pa yung application natin, napakaganda, no? Obey before you complain. Sundin po natin ang Panginoon bago tayo magreklamo, bago tayo magkaroon ng mga excuses. Kasi kapag nag-focus po tayo sa ating mga kahinaan, hindi tayo magaling magsalita, hindi tayong karapat-dapat na tao para doon sa sitwasyon na yun. Nag-focus tayo sa sarili nating kalakasan, magrereklamo lang talaga tayo. Pero pag nag-focus tayo sa kalakasan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sabi ni God kay Moses, I will be with you. Wala kang problemahin. Kung pinapapunta ka ng Diyos sa abroad, go ahead. Yun ang leading ni Lord. I will be with you. Sasamahan kita. Kung pinag-i-establish ka ng Diyos ng isang negosyo at talagang leading ni Lord sa iyon, I will be with you. Kung meron kang course na kukunin
wala kang pang tuition fee, pero yun ang leading sa'yo ni Lord, go ahead, I will be with you. Kailangan lang nating mag-focus doon sa kalakasan ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. So, we need to obey before we complain. Kasi kapag sumunod na tayo, hindi na rin tayo magko-complain eh. Alam niyo bakit? Kasi mararanasan na natin yung katuparan ng mga pangako ng Diyos sa atin. Yung resulta ng pagsunod. So, obey before you complain. And number 2, leave the result to God. Iwan natin yung resulta sa Panginoon. Bilang karanasan ko sa seminary, no, sa seminary talaga, ako, in my case, no, wala talaga akong pan-tuition, wala, as in zero. Pero, sa loob ng 5 taon, dun yung first seminary ko, no, sa loob ng 5 taon, tinustusan lahat ng Diyos ang pangailangan ko. So, salamat sa Panginoon. At doon sa seminary na natutunan kong mamuhay ng may pananampalataya. You just have to follow, the Lord will provide. Lahat ng pangailangan mo ipagkakaloob ng Panginoon. So, laging iwanan mo yung resulta sa Panginoon. Just do your best wherever you are. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay ng resulta. Hindi ko alam po yung sitwasyon natin ngayon, pero masasabi ko lamang po, no, kung saan ka nililid ni Lord, go ahead, sumunod ka lang sa Panginoon. At yung resulta ng pagsunod na yon, problema na ni Lord yon. Hindi ka naman dadali ng Lord sa lugar na ikapapahamak mo. Marahil Ehipto man yan, mapanganib na lugar para sa iyo. Challenging na lugar sa iyo. Pero hindi ka dadali ng Diyos sa Ehipto para mapahamak. Gagamitin ka ng Diyos sa lugar na yan para itanyag ang kanyang pangalan. At habang itinatanyag mo yung pangalan ng Diyos, na-fulfill mo yung purpose mo sa buhay at hindi yan kapahamakan, kundi yan yung kapanatagan ng buhay. So, let's leave the result to God. And number 3 po, face the unknown with faith. Harapin po natin yung kadiliman, kung kadiliman man yan, yung bukas, yung hinaharap, yung walang katiyakan. Harapin natin yan ng buong buo yung ating pananampalataya sa Diyos. Again, si Moses po, nanampalataya sa Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sumunod siya. Pumunta siya sa Ehipto at sinunod niya yung Diyos. Ginawa niya exactly kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Doon niya na-experience yung miracles ng Panginoon. Miracles after miracles after miracles. So sa atin po, paano mo ma-experience yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Sumunod ka lang kung saan ka dinadala ng Panginoon. Ang bala mo, pananampalataya. Hindi mo kailangang alam lahat. Kasi hindi naman i-explain sa atin ni Lord lahat ng bagay eh. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na pumunta ka sa isang lugar, para po yung sa panahon ni Abraham. Si Abraham po, sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. No? Hindi niya sasabihin yung detalye. Basta umalis ka dyan sa lugar kung nasan ka ngayon, umalis ka dyan, and then ituturo ko sa iyo kung saan ka pupunta. So, walang detalye. Hindi laging nagbibigay ng detalye. Kaya nga yung future natin, unknown eh. Kasi wala namang detalye na binibigay ang Panginoon. Ang alam lang natin, hawak ng Diyos yung future. Ang alam lang natin, kontrolado ng Diyos yung future. Wala man katiyakan para sa atin ang hinaharap. Pero sa Diyos, there's no such thing as uncertainty. Lahat certain, lahat sigurado sa Diyos. Kasi alam ng Diyos ang bukas at hawak ng Diyos ang bukas. So let's face the unknown with faith. Tatlong application po ito, no? Obey before you complain, leave the result to God, and face the unknown with faith. Now, para po sa ating discussion, why is it important to obey God even when we don't know what the result will be? Bakit importante na sumunod tayo sa ating Diyos kahit hindi natin alam kung anong magiging kahihinatnan? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Kung wala po kayo niyan, meron po tayo niyan online, alas 8 ng gabi from Monday to Saturday. So pwede po kayong mag-join any day. Now, para po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord. Heavenly Father, thank you for your guidance and love. Help me to obey you even when I don't fully understand the path ahead.
Teach me to trust you, knowing that the results are in your hands, not mine. When I face challenges or the unknown, give me the faith to move forward without fear. Remind me of your promises and let me find peace in your plan. Strengthen my heart to obey before I complain and to leave the outcome to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, ang Tres Marias na taga Laguna. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ko po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.